Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pwede nating gawin ang mga bagay na ating gusto. Ngunit kailangang isipin na lahat ng bagay ay may limitasyon din. Mahalaga ang pagrespeto sa hangganan ng iba. Dahil sa ganitong paraan ay natututo tayong maging responsable sa ating mga desisyon at mas magiging maayos ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Dear Papa Dudut, sana po ay makita ninyo ang email ko. Matagal ko na po kasing gustong magpadala ng sulat sa inyo. Pero nag-alangan po ako dahil baka hindi naman po ako mapansin sa dami ng mga nagbabahagi ng kwento sa inyong channel. Pero kung papalarin man po ako, ay ipagpapasalamat ko po talaga ng sobra. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mark, 24 years old sa kasalukuyan. Aaminin ko po, Papa Dudut, na hindi po ako perpektong anak. Marami akong pagkukulang sa nanay ko. Lalo na po at 6 years ago noong nangyari ang ikikwento ko sa inyo. Hindi kami mayaman, Papa Dudut. Naglalako lang ng isda ang nanay ko. Maliit lang ang puhunan niya kaya maliit lang din ang kinikita. May mga araw pa na hindi talaga nauubos ang paninda niya. Kaya ang ginagawa niya ay nakikipag-trade na lamang siya sa mga taga-bukid. Pinapalit niya ng bigas ang isdang binibenta niya para hindi na siya bumili. Nagtitira na lamang ng isang balot para sa pang-ulam namin. Ganon lamang po kasimple ang buhay namin ng nanay ko. Pero nakakaraos naman kami. 52 years old na po siya noong time na yon. Pero ginagawa niya pa rin ang lahat para kumita ng pera. Bukod sa pagtitinda, naglilinis din po siya ng kuko. At naglalabada para maibigay lahat ng pangangailangan ko sa school. Ako na lang po kasi ang nag-aaral at umaasa si Mama na kahit papaano ay matutulungan ko siya kapag matanda na siya at hindi na kaya pang magtrabaho. Alam ko po na baka isipin ng iba na plano kong gawing retirement plan ni Mama, pero hindi po yun ganon. Mula pagkabata ay grabe na ang suportang ibinibigay niya sa akin. Kaya kung gugustuhin man niyang tulungan ko rin siya. Kapag kaya ko na ay hindi ko mamasamain. Papa Dudut, may 2 pa po akong kapatid pero dahil maaga silang nag-asawa, ay ako na lamang ang naiwang kasama ni Mama sa bahay. Ginagawa naman niya ang lahat para sa akin. Pero sadya po talagang sakit ako sa ulo niya noon. Palagi akong nagbubulakbol at humihingi ng sobra-sobrang pera sa nanay ko. Kunwari may project kami o kaya ay may babayaran sa school, kahit na wala naman talaga para may magamit ako sa pagbili ng kung ano-ano. Nahihiya po kasi ako kapag hindi ako nakakasabay sa mga kaklase kong sunod sa uso. Kampante naman ako noon, Papa Dudut, dahil malakas pa ang nanay ko. Alam ko rin na ayos lamang siya dahil wala naman siyang iniinda.
Hanggang sa mabalitaan ko na lamang na napaaway si mama sa matandang nakatira malapit sa ilog doon sa amin. Nag-iisa lang ang bahay na yon doon, kahit private property pa yung lupa. Hindi na nagawang paalisin yung matandang nagpatayo ng bahay doon. Parang naawa na lamang yung may-ari kaya hinayaan na lamang dahil hindi pa naman gagamitin ng lupa. Si Aling Maring nga po pala ang nakatira doon. Kinakatakutan siya sa sityo namin dahil madalas po siyang manakit tuwing nagpapagala-gala. Sabi ng mga nakakakilala kay Aling Maring, may sakit daw yon sa pag-iisip kaya hindi nakokontrol ang sarili tuwing nananakit. Mga bata ang madalas niyang nabibiktima kaya sinusugod siya ng mga magulang ng sinasaktan niya. Pero ang nakapagtataka po roon, nagkakaroon ng malubhang sakit ang mga sumusugod sa kanya. May usap-usapan doon sa amin na binabarang daw ni Aling Maring ang mga nananakit sa kanya kaya yon nangyayari. Ewan ko po Papa Dudut, pero hindi po talaga ako noon naniniwala sa barang-barang na yan. Para sa akin ay walang tao ang magtataglay ng ganong klase ng kakayahan para isumpa ang isa pang tao. Pero unti-unting nabago ang paniniwala ko nang magkasakit ang nanay ko. Hindi ka pa ba uuwi? Ang taas daw ng lagnat ng nanay mo ah. Hinatid siya ni nanay kanina nung nagkasabay sila sa paglalakad. Sabi sa akin ng kaibigan kong si Ellie na anak ng kapitbahay namin. Umiling ako sa kanya dahil wala pa talaga akong balak na umuwi noon dahil umiiwas ako sa mga gawaing bahay. Pero noong hindi ako tinigilan ni Ellie ay napilitan na akong umuwi. Inis na inis ako noong time na yon dahil hindi ko pa natatapos ang pinapanood naming K-drama. Pagpasok ko noon sa bahay namin ay nagulat pa ako Papa Dudut nang makita ko si Mama na namamaluktot sa upuan namin sa sala. Balot na balot siya ng kumot at pinagpapawisan ng malala. Namumutla na rin siya noon at halos hindi na makapagsalita pa. Sa sobrang taranta ko po noon ay bumalik ako kina Ellie para magpatulong sa nanay niya dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Mama kasi ang nag-aalaga sa akin tuwing nagkakasakit ako pero kahit minsan ay hindi ko pa nagawang alagaan siya kapag siya naman ang may sakit. Mabuti na lamang po Papa Dudut at sumama kaagad sa akin si Tita Kayla na nanay ni Ellie. Nagulat din siya nang makita niya si Mama sa kalagayan nito. Sobrang taas ng lagnat ni Mama noong time na yon. Pero hindi namin siya madala sa ospital dahil malayo po yun sa amin. Isa po ay napakarami rin ang pasyente sa ospital sa amin kaya hindi na kami nagtangkapang dalhin si Mama doon. Imbes na sa doktor ay tumawag na lamang si Tita Kayla ng manggagamot. Sa lugar nga po namin ay mas nagtitiwala ang mga tao sa mga faith healer tulad ni Nanay Tola. Bukod sa isa siya sa mga nagdarasal tuwing may lamay at tuwing mahal na araw, ay isa rin siyang albularyo. Kaya niyang gamutin ang mga nabati, pinaglaruan ng mga elemento, sinasaniban at kahit yung mga kinukulam at binabarang. Pagpasok pa lamang niya sa bahay namin ay iba na agad ang pakiramdam niya. Masyado raw pong mabigat. Hindi ko naman naintindihan noon ang pinag-uusapan nila ni Tita Kayla dahil hindi naman po talaga ako naniniwala sa faith healing. Pero naagaw po nila ang atensyon ko noong nabanggit ni Nanay Tola na binabarang daw ang nanay ko. Matindi ang galit ng gumawa nito kay Jennifer. Sabi po noon ni Nanay Tola, yung Jennifer po na tinutukoy niya, yun po mismo ang nanay ko, Papa Dudut. Nagulat po ako nang biglang tumingin sa akin si Nanay Tola at tinanong kung meron daw po bang nakaaway si Mama.
Umiling na lamang po ako dahil wala naman talaga akong alam sa mga nangyayari. Hindi rin naman nagkikwento sa akin si mama, kaya wala akong ideya kung may nakaaway ba siya o may taong galit na galit sa kanya. Pinausukan ni Nanay Tola ang buong bahay namin. Nagtirik din siya ng kandila palibot sa higaan ni mama. Hindi po nawala ang lagnat ng nanay ko pero medyo kumalma na siya at hindi na siya ganong kainit gaya nung umuwi ako sa bahay. Bago umalis si Nanay Tola ay nag-iwan siya ng herbal na ipapainom ko kay mama. Wag na wag mong kakalimutang ipainom yan sa kanya para hindi na tumaas pa ang lagnat niya. Yun po ang naalala kong sinabi sa akin ni Nanay Tola. Pinatay niya ang mga sinindihang kandila bago siya umalis. Nangako rin siya na babalik pa sa bahay namin dahil hindi pa raw siya tapos. May binanggit siya noon sa akin na kailangan niya raw magsagawa ng ritual. Papadudot kung ibang pagkakataon lang po talaga yon ay matatawa na ako sa mga pinagsasabi ni Nanay Tola. Pero seryoso na po noon ang sitwasyon. Kaya kahit na hindi pa ako lubos na naniniwala ay sinunod ko na lamang ang mga bili niya. Awang-awa po ako noon sa kalagayan ng nanay ko. Hindi siya nakakakain dahil sa sama ng pakiramdam niya. Hindi niya rin po mainom ang herbal na ibinigay ni Nanay Tola kaya pinilit ko na lamang siya na lunukin yon. Halos maluha ako nang marinig ko ang nahihirapang daing ng nanay ko. Naisip ko lahat ng mga araw na naging pasaway ako at naging irresponsableng anak sa kanya. Dahil po sa emosyon ko ng gabing yon ay nagawa kong humingi ng tawad sa nanay ko. Hindi naman po siya makapagsalita ay nagawa pa rin niyang tapikin ang kamay ko para i-assure na ayos lamang yon sa kanya at wala akong dapat na ihingi ng tawad. Hindi ko po makakalimutan kung paano niya ako tinapik sa kamay noong time na yon, Papa Dudut. Damang-dama ko po kasi ang pagmamahal ni mama. Kahit wala akong salitang narinig mula sa kanya. Nakatulog na lamang po ako noon na may luha sa mga mata. Pero pagsapit po ng hating gabi, biglang nawala ang antok ko nang marinig ang sigaw ni mama na parang nasasaktan. Nagulat ako, Papa Dudut, nang makita ko ang mga bukol na biglang tumubo sa katawan ni mama. Medyo lumaki na rin ang tiyan niya kaya kitang kita ko ang paghihirap sa mukha niya ng mga sandaling yon. Sa takot ko para sa kalagayan ni mama ay humingi ulit ako ng tulong kay Tita Kayla. Tinawagan ko na rin noon ang nag-iisang kapatid ni mama na si Tito Eric para ipaalam ang mga nangyayari. Habang naghahanda pa sa pagbabiyahe si Tito noong time na yon, ay nasikaso ko naman si mama. Sinabihan ko na rin po ang mga kapatid ko. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko noon dahil hindi ko pa alam kung paano ko siya hahawakan. Noong sinubukan kong punasan ang katawan niya ay napaaray na lamang po siya. Doon ko po na-realize na kahit pinakamahinang dampilang ng kamay ko sa balat niya ay matinding sakit na po agad ang epekto noon. Halos 2 araw na rin po siyang walang kain. Napapainom ko lang siya ng herbal at mainit na sabaw dahil yun lang ang kaya niya. Pero hindi na po niya kayang lumunok ng pagkain dahil kahit lalamunan niya, napapansin ko na medyo namamaga na rin yung sa may bandang leeg niya, kaya natakot na po talaga ako para kay mama. Nang dumating si Nanay Tola sa bahay, nagulat din siya sa kalagayan ni mama. Masyadong mabilis ang epekto ng pambabarang sa kanya, ang sabi pa ni Nanay Tola. Pinalabas niya po muna ako ng bahay kaya hindi ko na nakita kung ano ang ginagawa niya. Pero naririnig ko po noon ang bawat pag-aray ng nanay ko. Kaya awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut. Ilang oras po si Nanay Tola sa ginagawa niyang ritual para mapagaling ang nanay ko. Pero makalipas po ang ilang pang oras ay bigla na lamang niya akong tinawag.
Papa Dudut, halos mawalan po ako ng ulirat nang sabihin niyang wala na si Mama. Natulala na lamang po ako noon at hindi pa rin makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Parang ayaw pang tanggapin ang isipan ko. Kumpiyansa po kasi ako na gagaling pa si Mama dahil sabi ni Tita Kayla, magaling daw si Nanay Tola, pero paulit-ulit ding nag-play sa utak ko ang sinabi niya. Totoo nga, Papa Dudut, na wala na si Mama. Nang pumasok ako sa bahay, nakita ko na lamang si Mama na payapang nakahiga sa kama. Durog na durog po ang puso ko noong time na yon nang makita ko ang bakas ng mga luha sa pisngi niya. Tanda na sobra po siyang nahirapan bago siya nawala. Papa Dudut, sa isip ko ay baka may sakit na talaga si Mama kaya nangyari yon sa kanya at hindi dahil binarang siya. Pero ang pinagtataka ko po talaga noon ay kung bakit may mga maliliit na uod akong nakita sa higaan niya. Ang sabi ni Nanay Tola, nahulog daw po yun mula sa mga sugat ni Mama. Doon lang po ako naniwala na binarang nga talaga ang nanay ko. Hanggang sa ilibing po siya ay may nakita pa ring mga uod sa katawan niya. Kaya ang ginawa ni Tito Eric ay hindi na lamang po pinabuksan ang kabaong niya. Hindi na nga rin po pala pinatagal ang lamay niya. Hinintay ko lang na makarating si Tito at ipinalibing na rin kinabukasan. Buti na lang po at hindi pa ganun kakomplikado ang schedule ng libing sa sementeryo. Kaya nahatid namin kaagad si Mama sa huli niyang hantungan. Dahil mag-isa na lamang ako sa bahay namin ay doon na muna tumira si Tito. Siya ang naging legal guardian ko. May nakuha naman po ako sa insurance ni Mama na sinikap niyang hulugan. May mga nagbigay din naman ng tulong sa akin. Ang nakakasama pa po ng loob ko noon ay huli na nang dumating ang mga kapatid ko. Umuwi lang sila noong nailibing na si Mama. Hindi ko sila kinausap dahil hindi man lang nila nagawang dalawin si Mama noong sinabihan ko sila tungkol sa kalagayan ng nanay namin. Nauna pang dumating si Tito na mas malayo ang lokasyon kesa sa mga kapatid ko. Sa paglipas po ng mga araw, matinding pagluluksa pa rin ng naranasan ko. Bigla kong namiss ang pag-aalaga sa akin ni Mama. Nasanay ako noon na pagising ko ay liligo na lamang ako at kakain dahil siya na po ang gumagawa ng lahat para sa akin. Sa sobrang galit ko po noon sa nambarang kay Mama, ay nagtanong-tanong na ako kung sino ang nakaaway ng nanay ko. Pero hindi po agad ako nakakuha ng sagot sa tanong ko, Papa Dudut. Gusto ko pong gumanti. Bala ko rin pong ipabarang ang sino mang gumawa noon kay Mama. Hanggang sa nagulat na lamang po ako nang malamang kong si Aling Maring po ang nakaaway ng nanay ko. May nakakita po sa kanila noong nagkasagutan sila at narinig din po niya ang pagbabanta ni Aling Maring kay Mama. Pahihirapan kita hanggang sa malagutan ka ng hininga. Yun po ang mga katagang binitawan ni Aling Maring sa nanay ko matapos ang sagutan nila. Ang naging dahilan po ng away nila ay noong sumasayaw sa daan si Aling Maring habang buhat ni Mama sa ulo niya ang palanggan ng naglalaman ng paninda niyang isda. Itinulak daw po siya ni Aling Maring kaya tumapon ang mga nakabalot na isda na itinitinda niya noong araw na yon. Siyempre, Papa Dudut, nagalit po ang nanay ko at pinagsabihan si Aling Maring. Hanggang sa nauwi na po sila sa mainit-init na sagutan dahil ayaw pong magpatalo ng matanda. At dahil po sa mga nalaman ko ay nagkaroon po ako ng matinding galit para kay Aling Maring. Naisip kong reklamo siya pero sinabihan ako ni Tito Eric na hindi naman daw po nakakasuhan ng mambabarang kaya imposible raw ang plano kong gawin. Wala naman po kong alam sa mga batas-batas noon kaya sumuko na lamang po ako sa planong pagkakaso kay Aling Maring. Pero may isang bagay po akong naisip para gawin
para kahit papaano ay makaganti sa kanya. Papa Dudut, pinuntahan ko po ang bahay ni Aling Maring. Hindi naman po ako pumupunta roon para magnakaw. Nakita ko lahat ng mga gamit niya sa pambabarang. May nakaguhit pong simbolo sa sahig niya sa sala at may mga nakatirik ng kandila na wala ng sindi. Pero ang mas nakaagaw pansin sa akin ay yung mga garapong nakapatong sa istante niya. Punong-puno po yun ng iba't ibang mga insekto. May mga uod at alupihan din sa garapon. Bago po ako pumunta roon, nalaman ko kay Tita Kayla na gumagamit pala ng iba't ibang insekto ang mga mambabarang para pahirapan ang biktima nila. Kaya ang ginawa ko noon ay kinuha ko po ang mga garapon at saka sinunog ang mga yon. Doon mismo sa likod ng bahay ni Aling Maring, isinama ko na rin po lahat ng mga gamit niya sa pambabarang. Paalis na po sana ako noon nang mapansin ko yung manika na mukhang ginawa lang nung matanda. Binuo po yun gamit ang pinagsama-samang mga tela. Naisip ko po noon na ginamit rin yon ni Aling Maring sa ritual niya. Kaya kinuha ko po yun at dinala sa bahay. Bala ko sanang ibigay yon kay Nanay Tola para pahirapan niya si Aling Maring. Pero dahil naging abala na po ako noon sa school, ay medyo nawala na yon sa isipan ko. 2 araw po matapos ang ginawa ko sa mga gamit ni Aling Maring ay nabalitaan ko na lamang po na pumanaw na po pala yung matanda. Si Tita Kayla ang nagkwento sa akin. Sabi niya, may pumunta raw noon kay Aling Maring para manghingi ng talbos ng kamote. Hanggang sa naamoy na lang daw po ang umaalingaw sa una masangsang na amoy sa bahay ng matanda. Nung sumilip daw po sa bahay noon, yung hihingisan na ng talbos, ay nakita na lamang na nakahandusay sa sahig si Aling Maring at wala ng buhay. May mga nakita po mga sugat sa katawan ni Aling Maring na parang marka ng latigo. May mga bukol din siya sa katawan tulad ng sa nanay ko at mga sugat na nabubulok noong time na yon. May mga uod din na nakita sa sahig kung saan ay nakahandusay ang katawan niya. Hinala ng mga taga roon sa amin ay may nakatalo kay Aling Maring. Siguro ay may binarang siya tapos ay ibinalik yon sa kanya at hindi na niya nakayanan. Aaminin ko na galit ako kay Aling Maring dahil sa ginawa niyang pagbabanta sa nanay ko at sa posibilidad na siya nga ang bumarang kay mama. Pero natakot din ako sa mga narinig kong kwento. Hindi ko po naisip yung manikang kinuha ko sa bahay niya na itinago ko pa sa ilalim ng katring hinihigaan ko noon. Noong unang gabi ng burol ni Aling Maring ay iilan lang ang pumunta roon para makipaglamay. Hindi rin ako pumunta pero noong gabing yon, hindi po talaga ako makatulog, Papa Dudut. Hindi po ako mapakali sa hindi malamang kadahilanan. Pagpatak noon ng 11:00 ng gabi ay bigla na lamang akong nakarinig ng kaluskos sa ilalim ng higaan ko. Nagtaka ako, Papa Dudut, dahil malinis naman po ako sa kwarto. Kaya imposibleng dagain yon. Inoff ko muna ang electric fan para marinig ko ng mas maigi kung saan nanggagaling ang ingay. Nang maging malinaw yon sa pandinig ko ay napagtanto ko na hindi pala yon basta kaluskos lang. Parang may gumagalaw po noon sa ilalim ng katre. Nanatili na lamang po akong nakahiga noong time na yon pero aminado po ako na malala na ang kaba ko habang nakikiramdam. Mga segundo lang po noon ang lumipas nang maramdaman ko na parang may gumagapang palabas sa ilalim ng higaan ko. Habang pinakikinggan ko, naramdaman ko na parang may mabilis na dumaan sa may paanan ko tapos ay bigla na lamang humangin. Napaka-unusual po noon dahil bukod sa naka-off naman ang electric fan ay sarado rin ang bintana at ang pintuan ng kwartong tinutulugan ko. Doon na po bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong bumangon para sumilip sa ilalim ng kama dahil malakas ang pakiramdam ko na may kakaiba talaga roon ng sandaling yon. Pero iniisip ko pa lamang po kung ano ang nandun ay parang naninigas na
ang katawan ko. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at nagpanggap na wala akong nararamdaman. Nagsaklob pa po ako noon ng kumot pero sa ilalim naman po noon ay dilat na dilat talaga ang mga mata ko at nakikiramdam pa rin sa paligid ko. Napakunot noon na lamang po ako nang biglang sumimoy yung kakaibang amoy pero pamilyar po yun sa akin. Hindi naman yun mabaho, parang amoy yun ng tuyong dahon at insenso na ginagamit sa pagpapausok. Doon na po pumasok sa isipan ko si Aling Maring. Hindi kaya nagpaparamdam sa akin si Aling Maring? Sa isip ko noon. Pero hindi ko yon maisatinig dahil baka matawag ko lang lalo ang kaluluwa ng matanda. May sabi-sabi pa po noon sa amin, Papa Dudut, na hindi raw matahimik ang kaluluwa ni Aling Maring dahil maraming tao ang inaway niya bago siya namatay. Nagsisi ako nung pumasok pa siya sa isip ko dahil kahit na hindi ko binanggit ang pangalan niya ay parang narinig niya ako, Papa Dudut. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon pero may narinig po akong boses noon na parang tinatawag ang pangalan ko. Sigurado ako na boses yon nung matandang mambabarang. Kakaiba po yung boses niya. Parang galit na galit. Pero parang hindi ako masyadong matakot. Ay inisip ko na lamang na imposible yon dahil hindi naman alam ni Aling Maring ang pangalan ko. Kahit anong distraction ang gawin ko sa sarili ko, parang sasabog pa rin ang dibdib ko sa kaba. Lalo na nung maramdaman kong may humihila ng kumot ko paibaba. Sobrang bilis ng paghinga ko noon at nanlaki na lamang talaga ang mata ko. Natakot akong kumurap dahil baka bigla na lamang may lumitaw sa harapan ko, Papa Dudut. Kinapa ko yung cellphone kong nasa ilalim ng unan at nag-on ng flashlight para tanglawan yung paanan ng katre. Pero wala naman akong nakita doon. Nung hindi pa rin ako mapakali ay tumayo na ako para i-on ang ilaw. Nang lumiwanag ang buong kwarto, Papa Dudut, ay parang bigla ring nawala yung takot na naramdaman ko. Hindi yun ang unang beses na nangyari yon sa akin. Sa mga sumunod na gabi ay nagpaparamdam na naman sa akin si Aling Maring. Kaya napadalas na po ang pagpupuyat ko. Pag pumapasok ako sa klase namin ay lagi akong inaantok at parang wala sa sarili. Kaya napagkamala na akong may sakit. Tuwing gabi ako na lang mag-isa sa kwarto. Pakiramdam ko ay laging may nakatitig sa akin kahit na wala naman talaga akong kasama. Hanggang sa naisipan ko po noon na mag-general cleaning sa bahay namin dahil wala namang pasok. Sinimulan ko yon sa kwarto namin, nilinis ko lahat ng mga patungan sa kwarto, pati yung tukador ko. At nung doon na po ako maglilinis sa ilalim ng katring hinigaan ko, nagulat ako nang makita ko yung manikang kinuha ko sa bahay ni Aling Maring. Saka ko lang noon naalala na dadalhin ko dapat yon kay Nanay Tola pero hindi na natuloy. Exam week kasi namin noong kinuha ko yon. At nang matapos naman ay nabalitaan ko na lamang na wala na yung matanda kaya hindi ko na naisip pang ipabarang siya. Papa Dudut, sa pagkakaalala ko ay wala namang mga mata yung manikang nakuha ko dahil gawa lamang yon sa pinagsama-samang tela. May nakatusok pa nga pong karayom noong dalhin ko yon pero bigla akong kinilabutan nang makita yung dalawang mata ng manika na parang sinadya pong iguhit doon. Parang matapuyo ng totoong tao. At nang tinitigan ko yon, pakiramdam ko ay nakatitig yon sa akin. Dumagdag pa yung labi na parang nakangisi at nagbabanta. Nang pisil-pisilin ko yung katawan ng manika ay bigla na lamang gumalaw yung magkabilang paa kaya mabilis ko yung hinagis. Papa Dudut, parang aatakihin ako noon sa puso sa lakas ng kabog ng dibdib ko habang pinagmamasdan yung manika. Nakaharap sa akin yung ulo ng manika at para talagang nakangisi. Hindi pa man ako nakakabawi noon
nang nararamdaman ko na parang may aninong dumaan sa tapat ng bintana ng kwarto. Sobrang bilis po noon. Kaya gumalaw yung kurtina. Sa takot ko po noon ay napatakbo na lamang ako palabas ng kwarto. Takang-taka naman sa akin si Tito Eric. Papadudot noong time na po yun ay hindi ko na inilihim sa tito ko ang nangyayari at yung ginagawa ko sa mga gamit ni Aling Maring bago yun pumanaw. May kakilala ka bang albularyo dito o espiritista? Seryosong tanong ni Tito na parang alalang-alala sa akin. Doon ko na po binanggit sa kanya si Nanay Tola. Kinuha ni Tito yung manika. Kitang-kita ko po ang takot sa mukha niya habang pinagmamasdan yon. Pambihira, ngayon lang ako nakahawak ng manikang ganito ang epekto sa akin. Parang masyadong mabigat, kinikilabutan ako, ang sabi pa ni Tito. Nang araw ding yon ay nagpasama siya sa bahay ni Nanay Tola. Dala namin yung manika, pinagalitan niya ako nang aminin ko ang ginawa ko sa mga gamit ni Aling Maring. Hindi ka dapat kumuha ng mga gamit mula sa isang taong kumakapit sa kadiliman dahil kahit pumanaw na siya ay maaring pamahayan ng kaluluwa niya ang mga naiwan niyang gamit. Lalo na ang manikang ito na parang buhay na buhay dahil alaga niya sa ritual. Yon ang natatandaan kong sinabi sa akin ni Nanay Tola. Matapos mag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ni Aling Maring at sa kaligtasan ko ay sinabuyan niya ng langis na may orasyon ang manika at sa kanya yon sinindihan. Hinintay naming maabo yung manika at kahit yung abo noon ay kinuha pa ni Nanay Tola para ilagay sa garapong binalutan niya ng pulang tela. Hindi ko alam kung para saan yon pero hindi na po ako nagtanong dahil ang mahalaga lang sa akin ay matahimik na ang kaluluwa nung matanda at hindi na ako gambalain pa. Bago kami umuwi ay may binigay na pangontra sa akin si Nanay Tola. May binigay din siyang krus na may basbas ng pare na dapat ko raw ilagay sa kwarto ko. Nagbilin din siya na palagi ako magdarasal bago matulog para maitaboy ko ang masasamang espiritu. May binigay siyang piraso ng papel na may nakasulat na dasal pero ibang lengguwahe po yun. Kailangan kong dasalin yon tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi hanggang sa matapos ang ika-40 araw ni Aling Maring. Mula nang sunugin ni Nanay Tola yung manika at matapos ko yung 40 days na pagdarasal ay hindi na po muling nagparamdam sa akin ang kaluluwa ni Aling Maring kaya napayapa na rin ako. Hanggang sa nakasanayan ko na po talaga na lagi akong nagdarasal bago matulog at nagsisimba naman tuwing linggo. Natakot kasi ako na lapitan na naman ng espiritu. Saka naging paraan na rin po yun para magbalik loob ako dahil aaminin ko sa inyo. Nakalimot po ako noon. Sa ngayon ay nagtatrabaho na po ako sa Maynila at madalas ko nga po kayong napapakinggan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sakaling makita nyo po ito at ma-upload sa channel ninyo ay sobrang saya ko po talaga. Kaya magpapasalamat na po ako sa inyo. Sobrang fan po kasi ako ng mga kwento ninyo. At minsan din po ay napaglilibangan kong manood ng family vlogs ninyo. Yung pong Papa Dudut Family YouTube channel. Muli maraming salamat po and God bless, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Mark. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Mark. Ang masasabi ko lamang ay tama ang ginawa mo na inamin mo ang maling ginawa mo dahil kung hindi mo yon ginawa nang mas maaga ay baka mas nakasama pa sa'yo. Kahit sino pa man, mabait o masamang tao, ugaliin nating huwag makialam o manguha ng gamit nila dahil hindi natin alam kung ano ang maaaring maging epekto ng pagkakamaling yon. Marami talaga tayong mga paniniwala na hindi sasang-ayunan ng iba. Magkakaiba kasi tayo ng kinalakhan at karanasan kaya normal lamang na hindi tayo palaging magkakapareho ng pananaw. Ang mahalaga ay nire-respeto natin ang paniniwala ng bawat isa at hindi natin ginagamit ang ating paniniwala para manghusga o manakit ng kapwa. Sa ganitong paraan po, mas magkakaroon tayo ng pagkakaunawaan
at kapayapaan sa kabila ng ating mga pagkakaiba. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Papa Dudut Family YouTube channel para may chance po kayong manalo ng 500 pesos sa bawat episode na ina-upload po natin. At syempre ang Kaistorya YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut